Pipirma din pala ang loko, dami pang sinabi sakin. Buong araw nun sira ang araw ko, dahil sa lalaki na yon. Malakas ang tupak nun, biglang magsusungit, tapos biglang mang-trip. Pagod na pagod ako nang umuwi ako sa bahay. Ni wala man lang bumabati sakin. I miss Ate Eunice, kung nandito lang si ate baka nag-watch together na kami. Ma'am, nag-dinner na po ba kayo? Tanong nito sakin. Wala namang bago kahit umuwi ka sa tamang oras, di ka nila aantayin, dahil nauuna na sila sa hapag. Yes, I already na. Mixing saad ko. Umalis na ang maid sa harap ko. Tamad na umakyat ako sa taas ng aking room. Halos parang binali ang mga buto ko sa pagod. Nag-message naman sakin si Natalia. Hey girl, nakita ko si Austin ah. Sabi nito sa message. Hindi ko alam kung show nga ba tong kaibigan ko, anong pakialam ko? Who cares? Reply ko sa message ni Natalia sakin. Wow, ako may care ako, dahil I care you, pangbabanat nito sakin. Ang core naman ng biro mo. Saad ko. Kahit kailan talaga napaka-kulit nitong kaibigan ko. Parehas matigas ang ulo. Kaya naman ganyan ang kaibigan ko, ay dahil naka-arrange marriage ito sa anak ng businessman. Naalala ko pa noon nung na-meet niya yun, kung ano-ano sinasabi niya sa lalaki. Kesyo napaka-arte daw ng lalaki. Pero huwag kayo gwapo, at balita namin ni Natalia Dinslister ng engineering. Ang sabi ko dun sa kanya noon. Ayaw mo noon may engineer ka ng amiigting pa nga. Pikan na pikan sakin ang kaibigan ko noon. Di naman sila lugi pareho, dahil parehong mga magaganda ang lahi. Eto namang si Natalia ay parang akala mo walang fiancé, kung makapag-gimik kasama ko. Pagkasama ko talaga yan binabantayan ko, baka ako sisihin ni Dylan pag napahamak si Natalia. Isang beses ko palang yun iniwan mag-isa si Natalia. Noong may nangyari sa amin ni Austin. Ang babae ayaw sabihin kung anong nangyari sa kanya noong nakauwi na ako. Naghahanda na ako sa pag-aayos ko, para matulog nang biglang may unknown number na nag-text sakin. Save this number. Nagtataka naman ako, dahil wala naman nakakaalam na ibang tao ng number. Nag-reply ako sa message ng unknown. Who's this? Nag-reply naman agad ang number na iyon. Guess who? Aba pinagtritripan ba ako nito? Matutulog na lang ako may ganto pa. Alam mo kung scammer ka, wala ka mapapala sakin. Inis na reply ko sa number. Sumagot na naman ang number. You're so rude Miss Alcantara. Nakuha ko na agad kung sino ang nasa likod ng unknown number. Austin. Makikita sa aking message ang pagtataka. Nagulat din kasi ako na si Austin pala yon. Hindi na tuloy nag-reply ang number. Hinayaan ko na lang at natulog ng mahimbing. Sa tuwing matutulog ako, ay napapanaginipan ko ang memory, na pilit ko kinakalimutan. Parang tila bumabalik ako sa dati kong bangungot. When I was 7 my little sister died, my mother was so angry at me. She blamed me na ako ang may kasalanan na namatay ang little sister ko noon. Naglalaro kasi kami noon sa bandang hagdan namin. Ako kasi that time ang kalaro ni Freya. Di sinasadyang nadulas ang aking kapatid. Nahulog ito mula sa pinakataas ng hagdan hanggang sa baba. Iyak ako ng iyak noon. Dahil sa mismong harap ko ang aking kapatid nakahandusay, puno ng blood ang kanyang katawan. Mabilis na kumalat ang blood ng kapatid ko. Saktong dumating ang mommy, ako ang naabutan niya na andoon sa pangyayari. Simula noon ako ang laging pinag-iinitan ni mommy. She always wants a perfect daughter. Lagi niyang sinasabi, what if nabuhay si Freya? Ayon ang naging dahilan kung bakit, hindi ako gusto ni mommy. Lumaki akong malayo ang loob kay mommy, even my dad hindi ko din ito madalas makausap man lang. Ramdam ko ang galit ni daddy, pero tinatago niya lang sakin. Alam din niya na sobrang nag-suffer na ang aking childhood. Kahit doon man lang sana paalagaan nila na may feelings din ako at nasasaktan. Simula noon naging malayo na ang loob ko sa mga magulang ko. Tanging si Ate Eunice lang ang nakakausap ko, at nakakaintindi sakin. Kaso nga lang umalis ito, dahil doon sa States ito dinala ng parents namin. Umaga nang magising ako, naabutan ko na nag-umaga na sila, ni hindi man lang ako tinawag man lang para sumabay. Good morning po ma'am. Bati sakin ng kasambahay. Ngumiti na lang ako, dahil ang aga nasira na naman ang araw ko.
Parang akala mo invisible lang ako sa bahay na ta. Nang matapos na akong kumain ng agahan, ay tumayo na ako at umalis ng bahay. Dumaan muna ako sa isang coffee shop, para bumili ng maiinom sa aking office. At hindi ko naman inaasahan, na may mamemit ako na naging parte din ng past ko. Sabay namin inabot ang order, akala niya siguro name niya ang natawag. I'm sorry, paghingi ng paumanhin ni Mason sakin. Ang tagal din namin hindi nagkita. Ang laki ng pinagbago ng lalaki, matured na ang mukha para sa edad. Nakakalungkot na hindi kami nagtagal. That time kasi noon ayaw ng parents ko sa kanya. Dahil sa parang wala daw balak sa buhay ang lalaki. Pinili ko na lang na putulin na ang relasyon namin, dahil ayoko masira ang pamilya ni Mason. Kilala ko ang pamilya ko, once na ayaw nila ipipilit nila na gumawa ng paraan para mapaghiwalay kami. Ayoko umabot sa point na magaya ako sa buhay ni ate na pinaghiwalay. At first nagalit si Mason sa akin noon, dahil sa ang bilis ko daw sumuko. Hindi ko naman ginusto yun. Ginawa ko yun para sa ikabubuti ni Mason. It's okay, saad ko, unang napansin ko ay may ring na sa kamay ng lalaki. Hindi naman ako mahina o syunga, pala di malaman ang ibig sabihin nun. So how are you? Tanong nito sakin. Tulala pa ako sa kamay niyang may singsing nang magtanong siya sakin. I'm good, are you already married? Nahihiyang tanong ko kay Mason. Tinaas ni Mason ang kamay na may ring. Eto, yes I'm married. Masayang saad ni Mason sa kanya. Ngumiti na lang si Viana, upang ipakita na masaya siya para sa lalaki. Wow, congrats, pagbati ni Viana sa dating BF. Ikaw, anong balita? Balik na tanong nito sakin. I'm single pa rin hanggang ngayon. Biglang nawala ang malaking ngiti ng lalaki, nang sabihin niyang single pa rin hanggang ngayon. Don't worry, I'm already move on na sayo. Pagdadahilan ni Viana. Even na totoo naman talaga na naka-move on na siya sa lalaki. Hinahanap ko pa kasi ang para sakin talaga. Nahihiyang saad ni Viana kay Mason. By the way kasama ko wife ko, wait tawagin ko. Sinundan ng tingin ni Viana ang ex. Bumalik si Mason na kasama ang wife nito. Hi, bati ng wife ni Mason sakin. Maganda ang babae. Deserve ni Mason na kaya siyang ipaglaban. Hello, I'm Viana, friend ni Mason. Pagpapakilala ni Viana sa asawa ni Mason. Sa ilang minuto na pagpapakilala, ay umalis na din si Viana doon, at pumasok na sa office. Hi ma'am, good morning po, you have schedule po ngayon kay Mr. Gilmore. Saad ng secretary niya sa kanya. Ano bang trip meron itong si Austin, at araw-araw ata gusto mag-meeting kami. Mukhang inaasar talaga ako ng lalaki. Hindi ba siya naiilang na ako ang nakaano niya? Hindi na ko nagpahuli sa aming meeting, kung tutusin pa ay ang aga ko pa dumadating sa place ng meeting namin. Ang tagal ng lalaki dumating. Aalis na sana si Viana nang biglang dumating si Austin. I'm sorry, na-traffic ako, tinarayan ni Viana ang lalaki. Alam mo kung di ko lang alam na traffic talaga, iisipin ko na gumaganti ka. Galit na salita ni Viana kay Austin. Akala ko makikipaglokohan pati sakin, or bardagulan, mga box seryoso pala ito ngayon. Akala ko kasi joke time kami ngayon. Seryoso ang lalaki sa dinidiscuss niya, nakikinig lang ako ng mabuti sa mga plano. Magaling ang lalaki pagdating sa business, no wonder bakit siya ang ginawang CEO ng ama nito. Nakatitig lamang si Viana sa lalaki, habang nagsasalita si Austin. Hey, are you listening? Tanong niya sakin. Nagulat naman ako sa pagtanong nito sakin, yes I am. Sumagot ako upang di mahalata na di ako nakikinig. Okay, anong dinidiscuss ko? Masungit na tanong nito sakin. Tungkol sa mga plans ng collaboration ng company. Di na lang siya pinansin ng lalaki. By the way, mukhang need mo ng rest, bar. Tanong nito sakin. Tila parang nabuhay muli ang aking diwa sa salitang, bar, excited na tumango. Yes, tama ka need ko iyon. Saan ba? Gusto mo? Tanong ni Austin sa babae. Ikaw bahala, sunduin mo ako. Sa kalagitnaan ng aming pag-uusap, ay biglang nagring ang phone nito. Tumayo ang lalaki at nagpaalam na sasagutin ang tawag. Maya-maya lang ay bumalik din ito. I'm sorry,
Emergency. Saad nito at nagmamadaling umalis ng place. Tulala ako dahil iniwan lang naman ako dito mag-isa. Nakatanggap ako ng message from him. Sunduin kita mga 9 tayo. Akala mo tropa kung mag-aya ng gimmick. Di ko na inabala si Natalia, at baka may masabi na hindi dapat. Tamad na umalis ako sa lugar na yon. Ni hindi man lang ako hinatid pabalik sa office. Sabi naman emergency daw. Pagbalik ko sa office ko, may tulap sa aking mesa, napakaganda ng mga bulaklak. Tinanong ko ang secretary ko kung sino may padala nun. Sabi letter lang nakalagay. Binasa ko kaagad ang letter. Peace offering, nakalagay na message sa letter. I have hint kung sino yon. Si Austin yun, I'm 100% sure. Agad na tinabi ni Viana ang bulaklak sa vase. Sobrang daming mga papers na need dumaan sa kanya, bago pirmahan ang mga papers. Mabuti na lang di ako inabot ng anong oras, may lakad nga pala kami ni Austin. Naglalakad ako papunta sa parking, nang biglang mag-message. Mag-ready ka, dapat ikaw pagdating ko tapos na, saad nito sa message. Aba anong akala niya sakin, di nag-aayos. Bakit ba kasi ako pumayag sumama dito gumimik ngayon? Pero huwag kayo, may kaswitan pa pala sa katawan ta si Austin. Allergic lang ata sa mga magandang babae, kaya laging bad trip sakin. I wore a revealing na damit, pinili ko talaga pula pala, alam nyo na maganda dapat tayo pagjijimik, paano tayo lalapitan ng mga dode? Oy cherries lang yun. Bumaba ako ng dahan-dahan, dahil tiyak na magtatanong na naman yan sila ma'am, saan na naman ang lakad ko. Mabuti na lang at wala sila sa baba. Nakasandal sa hood ng sasakyan si Austin. Ang gwapo, kaso masungit. Pag nakita siguro ng mga babae sila pa mag-so sorry kasi naman walang tapon ulo. Mas gwapo pa kay Tyler lamang lang sa hubog ng katawan si Tyler. Nilapitan ko na ang lalaki. So let's go. Pag iniaya ko kay Austin. Pinagbuksan naman ako ng pinto ng lalaki. Gentleman naman pala si Mr. Cole. Pagkasakay ko sa sasakyan nila, ay sinadya ko talaga na ipatong ang mga paa ko sa dashboard ng sasakyan niya. Kung trip mo ako nitong mga nakaraan ay babawi ako. Kahit mahal pa ang sasakyan mo, I don't care. Inis na tumingin sakin si Austin. Nanadya ka ba Viana? Tanong nito sakin. Mukhang pika na agad sakin ang loko. Isi papatong lang Na-realize ko na bakit parang may laman ang nasabi ko. Ibaba mo yan, look makikita nila ang suot mo, inis na saway nito sakin. I don't care, wala naman sila masisilip dyan. Pag-e-explain ko sa lalaki. Tsaka bakit ba ganyan ka manamit? Tanong muli nito sakin. Naiinis ito sa damit ko dahil revealing. Anong mali dito? Damit pa din madumi lang pag-iisip ng mga maniac, remember that. Pagsisermon ko sa lalaki. Bamantong hininga lang ito sa aking sinasabi. Tsaka, kaya nga jijimik tayo para magsaya, iniinis mo naman ako. Dahil doon ay kumunat ang noo nito. Alam mo pwede ka na tawaging, yes daddy. Pang-asar ko muli sa lalaki. Tumingin ito sakin. Yeah, I think so pwede mo din gawin sa susunod. Nang laki ang mata ko sa sinabi niya. Anong susunod? Hoy! Anong susunod? Wala nang susunod. Bulyo ko sa lalaki. Pero si Austin ay nakangisi ang loko. Nag-reverse ako ata ang napagtripan. Tumahimik na ako baka ano pa masabi nitong lalaki na Dumating kami sa bar na pinuntahan namin. Daming babae na bumabati sa kanya. So totoo nga ang chismis ni Natalia, na madaming babae ang nalilink dito. Di naman na nakakapagtaka gwapo mayaman, at sikat ang pamilya. Baka balang araw may iiyak na babae na sasabihin, lumabas ka dyan Austin panagutan mo ako. Buti di pa napipikot ang loko. Mukhang di seryoso sa babae Pagpasok agad namin sa bar, ay umupo na kami sa VIP. May mga bumabati na kaibigan. Habang ako ngumingiti lang, ang awkward kasi. Narinig ko na bumulong ng isa sa kanya, bro. Ganda ng kasama mo ngayon Syempre dapat lang maganda talaga ako. Tumungga ako ng alak na nasa harap namin. Panay lang inom ko, di ko na napansin na naparami na ang alak na nainom ko. Habang may kausap ang loko ay tumayo ako sa aking upuan. Naisip ko na sumayaw sa dance floor. Mag-isa lang ako nung una na sumasayaw, nang biglang may di kilalang lalaki ang nakisayaw sa kanya.
Sinasabayan ko lang ang pagsayaw ng lalaki. Hanggang sa parang lumilikot na ang kamay nito. Aalis na sana ako, nang pigilan ako nito. Wala akong sapat na lakas para pigilan ang lalaki sa ginawa, dahil umiikot na ang paningin ko. Bigla na lang ako nagulat na bumulagta ang lalaki sa tabi ko. Agad na sinapak ni Austin ang lalaki. "Leave alone my girl," sabi nito sa lalaking nakahandusay. Sasapakin pa sana ni Austin ang lalaki pero inawat na sila ng bantay. Etong si Austin naman galit na kinaladkad ako palabas. Lagot mukhang nagalit ko ata ng sobra. Habang hatik ako nito umiikot na ang mata ko sa hilo. "Austin, nahihilo na ako sa iyo ah." Sigaw ko dito, pero tuloy lang ang lalaki sa paghatik sakin papunta sa car niya. Padabog na pinapasok ako ni Austin sa loob. Nagulat naman ako sa lakas ng pagsara ng pinto. "Anong problema mo?" Sigaw ko dito. Mukhang umaapoy na sa galit si Austin. I told na huwag ka magsuot ng ganyan. Ano muntik ka na mapano? Sermon uli nito sakin. Wala namang masama dito. Pagsasagot ko uli. But he kissed me on my lips. He kissed me aggressive. I can't stand it. Gumanti na din ako sa mga halik nito. Parang nawala ang tama ko sa nangyari. Austin kissed me, he pulled me up and sat me on his lap. I stopped for a moment, because I was embarrassed in our position. "What?" Malumanay na tanong nito sakin. I didn't answer Austin's question, I kissed him. I can hear Austin whisper, because of what we were doing. My body temperature was like fire. Agad na bumaba sa aking leeg ang mga halik ni Austin. Dahil doon ay I pulled Austin hair. I sounds louder, maririnig nila tayo. Saad nito. "Bakit kasi walang soundproof tong sasakyan mo?" Saad ko. Pero pinatigil lang ako ni Austin para manahimik na.